Rodrigo Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, was extradited without any due process. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Bakit ayaw nyo Okay. kay Remulla, sir? Ha? Bakit ayaw? Traitor yan eh. Yun, no? Bakit ka magbubuto ng mga ganyang traitor? Oo, Sara ako, ma'am. Duterte. Maging payapa rin yung Pilipinas at hindi diit pag siya nanalo, ma'am. Si Lenny, si John Vic, si Risa, ang hindi ko iboboto. Yes, experience natin sa father niya, hindi ba? Compare sa mga nagdaang presidente. Pero dito sa recess na mangyayari, magmi-meeting-meeting kami ulit, ha? Titignan namin kung dapat pa kami maiwan sa majority or lumipat na lang kami sa minority. Sorry, sir, for clarification lang. Is it accurate to say that the NUP is considering to move to the minority? Yes. Thank you, sir. And then you also said, hindi kayo satisfied sa leadership ni Speaker Boji D. In the actions of Dadagan ang Lito News Update. Alright, welcome back mga kabaitaan. Nagbabalik ko tayo sa ating buting bahay Danagan Balita Reaction Video News Update. Sa mga oras na ito mga kabaitaan, huwag niyo po kalimutan, kung kayo po nanood na ngayon, pindutin niyo na po ang notification bell at subscribe button para ho lagi kayo updated sa mga ganapan sa ating lipunan at suportahan niyo rin po yung ating Facebook page, ang Danagan Balita. So ngayon po, medyo maganda ho yung ating ibabalita ho sa inyo dahil ito pong NUP na kung saan isa sa pinakamaraming miyembro ho ng partido dyan sa Kamara kung saan po ay nagpapahiwatig na sila ay kakalas na ho. Dahil nga po mga kabitaan, hindi ho nagustuhan dito ni Congressman Puno ang pagiging hari-harian ho dito ni Charis mga kabalitaan. Yun po ang kadahilanan at para sa akin parang gumagawa ng paraan or naghahanap lang ho ng buta. So itong si Puno, hindi ho siya pagdudahan na siya ay babaliktad ho kay VP Sara Duterte. At dito naman ho sa mga survey kay VP Sara Duterte, naku po mga kabaitaan, nilampaso ho itong si John Vic Remulla, itong si Lugaw at ito namang hong miyembro ng NPA na si itong si Riza Tanas Hontivirus mga kabalitaan. Dinumina ho ni Inday Sara Duterte at siya po'y binoto ng karamihan na karapat-dapat na magiging Pangulo ng ating bansa. Pero itong pinakamagandang balita ho mga kabalitaan, alam ko napanood nyo na sa ibang mga content ng mga DDS vloggers, subalit ipapakita ho natin dito mga kabalitaan sa ating munting bahay itong napakaganda hong desisyon dito ng isang Hapones na human rights advocate mga kabalitaan na nawagan ho sa United Nations na palayain na itong si Tatay Digong Duterte. Ito ang magandang balita. Ito'y malaking supalpal ho at sampal sa pagmumukha ho ni Bubuim na mukhang naaagnas na ho mga kabalitaan at itong si Tambuaya na para bagang binuhusan ng maraming samusaring sakit na biglang pumayat ho dahil sa konsumisyon sa kanyang ginawang katarantaduhan, kagaguhan, kawalang hiyaan mga kabalitaan sa ating inambayan at sa ating mamamayang Pilipino. So ito po, panoorin muna natin. The floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in a prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Di ba mga kabaitaan?
Buti pa yung human rights advocate ho ng Japan, nakakaintindi pa ho kung ano pong ibig sabihin ng human rights. Unlawfully denied ho itong interim release na matagal lang hinihingi. 3 beses nang hinihingi ito ng kampo ho ni Tatay Digong, particularly ho itong si Attorney Kaufman. Pero parang lagi hong initsipuera. Hindi na ho ginalang itong karapatang pantao. Mantakin nyo po, 1 taon na po mga kabalitaan, hindi pa ho talaga nila mabasahan ho ng charges kung anumang kaso na kanilang gustong isampal kay Tatay Digong Duterte. Pero yung itong mga taga-suporta ni Ngagba, yung mga bayaran na mga witnesses di umano, ay nako, talagang biglang yaman ho. Nakapunta na ho ng dahig. May mga bag na hong mamahalin. Ang tanong po ba, sila po ay mahirap lang daw sa Pilipinas? Ba't po ba sila nakaka-afford? Sino po ba yung sponsor ho nila para sila ay makabiyahe? Saan galing po yung pera ho nila na panggastos ho nila dyan sa dahig Netherlands? Yun po ay duda ho tayo. Ito sariling opinion ko lang. Pera ho natin yun. Nating mga taxpayers, mga kabataan. Sila mismo ang naglustay ho ng ating pera, hindi si Inday Sara Duterte. So bukas makalawa, mabibigla na lang ho itong mga uguhing vloggers. Itong si Bubo M, itong si Au Payaso Sintunado Castro na nakakalabas na si Tatay Digong Duterte. Mangatog na ho kayo kasi nga talagang makikita nyo kung ano talagang sinasabing there will be a time of reckoning, mga kabalitaan. Itong mga survey na ginanap po o ginawa mula ho ito sa SMNI at ipapakita ko rin po sa inyo kung talagang gaano ho kagalit ang taong bayan sa administrasyong Bobo M, mga kabalitaan. Botong-boto ko si Sara. At ito, yan, dapat matalo yan kahit walang porsyento. 0% sa English. Galit na si Kuya. 100% si Sara Duterte. Yan ang gusto ko. Rimulya na yan. Ha? Alsin niyo sa amin yung rimulya na yan. Bakit, sir? Ang aga Ha? naman na. Walang kwenta yan. Bakit ayaw nyo kay Rimulya, sir? Ha? Bakit ayaw nyo? Traitor yan eh. Yun, no? Muslim ata si Kuya. Kami. Oo, traitor yan. Napakalaki traitor niyan. Sara Duterte pa rin, syempre. Bakit? Ha? Bakit po? Yan lang ang may ano sa atin eh. Yan lang may kakayahang mamuno. Yan si Lenny, wala naman yan. Sa history nga ng Pilipinas, sila lang isla natin, hindi niya masagot eh. Oh. Si Otiveros, MPA yan eh. Oh, tsaka pipili sa mga yan, kaya Sara ka na. Tumitinupang ang ating bansa. Napakasimple lang naman yan. Logic lang isipin mo dyan. Rimulya, traitor. Bakit ka magbubuto ng mga ganyan traitor? Anong gagawin sa bansa natin? Baka bukas-bukas pagising natin, wala ng Pilipinas. Baka ibinenta rin yan. O, Montiveros, NPA. O, bubuto ka ba dyan? Lobredo, simpleng-simple. Ilan ang isla ng Pilipinas, pati yung lugaw. Hindi daw di ba? Duterte ka na. Saan ka pa? Duterte ka, sir. Solid. Matino pa ang mundo, matino pa ang bansa. Wala pang mga adik, wala pang mga rapists. Yun. Oh. Eh pag si Ontiveros, baka tayo, lahat na tayo, magbarilan dito, for NPA na tayo. Yun lang. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Ako, Sara ako, Duterte. Bakit, Sara, sir? Sagayahin niya po yung pamamalakad ni Tatay Digong eh. Saka maging payapa rin yung Pilipinas at hindi diit pag siya nanalo, ma'am. Ano yan, ma'am? Mga tao rin, mga bayan. Kaya Sara Duterte ako. Ako, si Lenny, si John Vic, si Risa, ang hindi ko iboboto. Si Sara Duterte. Bakit, sir? Siyempre, if you are thinking voter, alam mo kung sinong dapat iboboto mo. So, alam na ng lahat yan, except for a few. So, thank you. Hindi naniniwala sa issue ni Sara, sir. Botong position. Ito na ang masasabi ko sa inyo sa lahat ng... Ako, I've never been to Davao. Pero if you know Davao, if you talk to anybody from Davao, Oo talaga. makikita naman ang gawa nila. Kung binubulsan niya ang pera for the longest time sa pamilya niya, kita mo the way they live, kita mo common sense na lang eh. Kita mo ang Davao, ang ganda. So kung binubulsan nila yung pera, tignan mo yung mga kalaban niya. I don't know about, I've never been to any of their mga baluarte nila. Pero ang alam ko ang Davao, very nice, very progressive, very modern. So ikumpara mo sa lahat nilang mga baluarte, alam mo na kung sino ang hindi corrupt. Ito mga tatlo ito, puro ito magnanakaw. Ito si Sara hindi magnanakaw. Yan si John Vic, Magnanakaw. Bakit si Sara? Nakita niyo naman ngayon ang nangyayari sa ating gobyerno. Puro nakaw na kay Bungbong lahat na ginagawa. Pati yan si John Vic. Sara talaga, ito mga
yan. Nagmumura na si kuya. Bakit si Sarah, sir? Ayos yan. Taga Mindanao ako. Siyempre Sara, mabait yan si Sara. Hindi naniniwala kay Risa, sir? Ay nako. Wala yan. Wala yan. Naku, lalo na yan. Kung matindi ito, mas lalo pa yan. Ito, medyo kunti pero wala pa rin yan. Kakamping. Sara! Digong ako. Oh, Sara Bakit Duterte. Sarah, sir? Ay, pension na. Ay, Ayusin na. gusto mo lang si Sarah. Kayo, sir? Sino po? Sila ko, buta. Lupit Yan niya. sa apat, sir. Ikaw tatakbo. Yan ba lahat ang tatakbo? Yung ano lang, sir. Sure lang. Prospect pa lang. Di pa sila nag-declare, sir. Pero ito si Otavero. Nakakaya naman kay Risa, tatakbo pa. Anak ng tuko talaga. Duterte. Duterte yan. Bakit, sir? Para mabago na lahat yan. Bakit, sir? Kung hindi pa yung corruption din, sir. Matanggal na yung korupsyon. Tagal na yan eh. Sobra-sobra na yung nakorap nila para pantakbo yan sa 2028 na naman. Baka may natira pa sa 2025 na pera. Lalabas pa na yan sa 2028. Lahat yan wala. Ah, syempre ito. Kasi beautiful yan. Lenny Kumayo. Oo. Ito makalemi to. Bakit? Subok kong naging vice president naman siya. Marami naman siya nagawa, marami natulungan. Kaya gusto ko din siya. And saka wala siyang kasing issue. Sa government issue, wala. Alam nyo kasi guys, no? Itong mga ito gaya ho nito ni Kuya Ate, no? At tinitignan nila yung ganda, yung walang issue. Bakit si Sara napatunayan na ba na meron ho ba talagang nilustay, ninakaw si Sara Duterte? Di ba wala? Kaya nga nagkakandarapaw sila sa pagsasampa ng impeachment eh. Sinupalpalo sila ng Korte Suprema dahil sa kanilang mga kawalang hiyaan. Gagamitin yung pera ng taong bayan para gastuhin laban kay VP Sara Duterte. Ano nangyari? So naniniwala ko talaga ako mga kabitan na hindi ko talaga magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. So itong sinasabi dito ni Ate Kuya, hindi niya po nakikita kung gaano ho kaganda, kung gaano ho ka modern ngayon yung Davao City. Diyan pa lang yung pagbabasihan natin, swak na ho. Kung corrupt pa ho itong mga Duterte, napakinabangan na ba ng mga taga Davao or mga Davaoenyo o kahit hindi taga Davao diyan kung anong meron ho sa kanila ngayon na napakaganda at kinilala ho ng ibang mga pribadong sektor, organization na napakalinis na syudad, napakaganda yung pamamahala ng mga Duterte at kung ano-ano pa. So dapat ang pipiliin ho natin mga kabalitaan na mamuno ho sa ating bansa ay yung may resibo na ho sa kanyang baluarte bilang mayor ng kanilang syudad. So nakikita ho natin yan kay Sara Duterte. Anyways, itong si Kuya Ate, hindi naman ho natin siya mapipigilan dahil nasa demokrasya, we are in the democratic country. Choice niyo po ho yan. No? Sana magising ho ito si Ate Kuya at makapag-isip-isip na rin na lilipat kay Sara Duterte. Ilan lang ho yan sila na hindi or ayaw nila kay VP Sara Duterte. Kasi nga yung utak ko nila para kumbaga nalaso na ho sa ibang mga tao gaya na ho dyan sa Kongreso, sa Senado, na yung mga naratibo nila lalo na ho kay Au Payaso Sintunado Castro na talagang mapaglinlang na mga sinasabi nila laban kay Sara Duterte mga kabalitaan. Yung bang na galing siya sa mga kap wala akong narinig sa kanyang ganyan. How about Risa po? Si Risa, okay din naman si Risa. Kaya lang may issue naman siya sa PhilHealth, hindi ba? Oo. Kamay na bakal Kamay na ba? sa korupsyon. Sa apat, sir, siya lang hindi corrupt. Ha? Wala, mga mga yan. Mga anay sa Pilipinas. Sino yung Sara Duterte pa rin kami. Bakit kayo Sara Duterte? Siyempre, maano siya, matapang. Kaya niya pagtanggol ang bansa natin. Tama. May paninindigan sa sarili. Correct. Hindi kayo naniniwala sa mga presidential? Mga issue ni Sara. Hindi kami naniniwala kasi Mabuti pa sila. hindi naman nila pinapatunayan sa publiko pa. Nilalabanan niya lahat kasi malinis ang kanyang record. Hindi siya, parang tinitira lang siya para bumaba. So, hindi kayo naniniwala sa confidential funds na? Sa hindi 100%. Kasi doon lang naman galing sa investigation eh. Doon sila kumuha ng evidence sa Quadro. PC Expedition mga kabalitaan. Yun ang tinutukoy niya. Yan ang masasabi ko. Thank you. Maganda po ba mamulog yung mga Duterte? Yes, of
experience natin sa father niya, hindi ba? Compare sa mga nagdaang presidente. Yes. Sara po, Sara. Bakit Sara, sir? Okay. Simula pa dati, Duterte na kami. Para may pagbabago. Boboto niyo sa 2028? Sara, siyempre, Sara. Sara? Bakit si Sara? Yan, Sir, ulit. yan yung alam ko maraming magawa eh. Na maganda. Sara po, Sara. Ako, Duterte ako. Dati pa. Sara Duterte po. Sara Duterte. Oo. Bakit? Alam, mas pili ko kasi masawa ito kaysa katulad ng dati, si Duterte. Sara. Bakit po? Sara lang. Sara. Sir, bakit Sara po? Wala nang kailangan maraming tanong, Sara talaga ako. Yung mga Steve. Sara ka rin, sir. Ah. Bakit Sara, sir? Marami na nagawaan. Wala kayo kay Sara, sir. Yeah, syempre, matagal na. Ayaw kay Lenny. Hindi. Hindi baka may pagka-crocodile din to eh. Ha? O, pwede na si Sara. Sara ka, sir. O, Bakit Sara. sir? Medyo okay yung ano niya eh. Wala pa akong nakitang napalitang masyadong maraming malaking mali. Either Lenny po or Rizal Tideres. Bakit po? Yung light up, mukha naman pong okay, but it's the two, yung credentials po nila, yung nag-lead po. Kaya, I think, either of the two po, possible na maging president po. Pili na kayo sa Sara Duterte. Sara ka rin, sir. Bakit Sara, sir? Kasi yan ang medyo magandang isa rito sa mga to. Walang kakawenta-kwenta. Sige po. Salamat, sir. Sara Duterte ako dyan. At least yung mga Duterte may magandang record na yan. Diba? Gano'ng kaganda yung record nila? Tatay di ko, ang dami ng pinanong sa mga drugs, diba? Number 1 yun, dapat talaga matanggal ang drugs. Lenny Robredo, mas gusto ko yung, kasi di ba, yung asawa niya nag-candidate ang president, and siya yung pumalit. They're more credible than any other candidates. Well, Ontiveros is one, but I prefer Lenny. Kulay green. Bakit Sara? Ay, wala. Basta gusto ko siya. Idol ko yun. Ito. Sara Duterte. Bakit Sara, sir? Maano yung papa niya. Si Sara. Bakit Sara, sir? Parang si tatay, di ko lang din. Basta Sara lang. Oo, kahit sino. Kahit sino na ako. Sino, sir? Ito, wala to. Wala rin eh. Ganun din eh. Wala naman lahat yan. Ito wala mga bilang yan. Sara ka rin, sir? Oo. Bakit Sara, sir? Takpan mo yan. Bakit Takpan mo Sara, yan. sir? Wala nang mga kwenta yan. Oo ba? Kahit ako bubuto, walang kwenta yan. Ano masabi, tol? Ha? Ano? Dito kasi, tested na to. Ito po. Sara, ma'am. Bakit Sara po? Eh, syempre siya yung siya lang naman yung parang malakas. Sara Duterte. Sara ka, ma'am. Bakit Sara po? Mas marami silang nagagawa. At tapos mas marami pa siyang magagawa. Nagpaano nga ako yung register para makaboto. Para lang sa kanya. Ito. Sara, ma'am. Bakit po? Ano pong nagustuhan niyo po kay Sara? Basta gusto ko siya. May paninindigan siya sa mga salita niya. Di ba mga kabaitaan, may panindigan sa kanya mga sinasabi daw. So makikita talaga natin, yung taong bayan ho talaga pag sila po'y nagsasalita, ay makasara ho talaga sila. Pero diyan sa Kongreso, hindi ho talaga yan kapani-paniwala ho yung kanilang mga naratibo against kay Inday Sara Duterte. Dahil unang-una ho, ayaw ho nila itong makaupo si Inday Sara dahil mismo sila ay ramdam na ho nila na bukas makalawa, sila naman hong lilitisin diyan at makakaranas sa himas, kumbaga maghihimas rihas na ho ito sa pagdating ng panahon. Panahon ho ngayon sa administrasyong ito, wala ni isa ho naglakas loob na ipinpoint kung sino-sino yung mga kalyado ni BBM ang nasasangkot sa nakawan sa mali-malitang basura ho mga kabalitaan na kung saan ito po ang mga sinasabi una ni Guteza at nag-corroborate ho kay Saldico, and then sumunod yung 18 pang ex-Marines at yung sa Philippine Army mga kabalitaan
kabataan, yung sundalo, na talagang masasabi ho natin na may nangyayari ho talagang pagbibigay ng mga or bigayan ng mga maleta na kawan ng pera mula sa kaban ng ating gobyerno, mga kabalitaan. Itong si Ping Lacson, itong si Soto, nagmamatigas ho mga kabalitaan, parang ayaw niya pang pagbigyan itong si Senador Marcoleta na magkaroon ho ng pagbukas muli sa investigasyon patungkol ho sa flood control projects. Particularmente ho nitong 18 Marines na dapat ituloy ang investigasyon para matumbok kung sino talaga yung mastermind sa mga pangyayaring ito. Nako, parang ayaw yatang mangyari ho yan ni Soto mga kabataan dahil siya rin pala ay nakakatanggap ho ng maleta na mula ho inihatid pa ha sa kanyang opisina sa isang building ho dyan sa may Baclaran, if I'm not mistaken. So makikita ho natin dito na para bagang unti-unti na ho silang nako-corner sa tingin ho nila at sa sobrang kaba na ho nila, sila mismo ay gagawa na ho ng paraan para hindi matuloy itong investigasyon na ito. Dito ho tayo, ang pinakamagandang balita rin na ating papakita sa inyo, itong NUP mga kabitaan na sinasabing posible ho silang kumalas na sa House majority dahil ho sa hindi na ho nila nagustuhang pamamalakad. Napag-usapan rin ho dito yung pondo. Bakit? Sino ba ang nagmamayari ho sa pondo ng ating bansa? Di po ba tayong lahat? Sila lang po ho ang nagmamaniobra ho nito. Kaso hindi ho nila ginagawa sa tama kaya nagkakawalaan na ho yung pera mula sa kaba ng ating gobyerno. Pakinggan at panoorin ho natin to dito mula sa Net25 mga kabalitaan. He is our leader. He should lead. Diba? But hindi yata nakakausap yung mga miyembro ng Kongreso para alamin kung ano mga problema na inaabot namin lahat Parang humihiwalay sila sa sitwasyon ng mga congressmen ngayon No, sana hindi ganyan. Hindi namin, alam mo, speaker namin siya, di ba? Kami, naririnig nyo naman, di ba? In the past few months, wala kayong narinig sa amin kundi puro suporta sa kanila. Hindi na nila kailangan kami kausapin 2 beses. Pag may hiniling silang tulong sa aming partido, tumutulong kami. Pero dito sa recess na mangyayari, magmi-meeting kami ulit, titignan namin kung dapat pa kami maiwan sa majority or lumipat na lang kami sa minority. So is there growing sentiment to elect a new speaker? May ganun bang? Hindi. Alam mo yung mga ganyan, malayo. Ang problema namin, hinaharap namin yung mga tao namin, mga kapitan namin araw-araw. Tinatanong kami, ano nangyari? Bakit walang naitutulong ngayon sa mga tao natin? Wala kaming masagot. Magtatanong kami dito, wala kaming naririnig na sagot. Okay? Puro pangako na hindi naman natutupad. Okay? So sa amin, tama na yan kasi kontrato sa amin, kalaban, hindi kalaban na. Di ba? So yung disagreement with the House Speaker in relation with... Alam mo, I love personally, I love the House Speaker. Si Boji, bata pa yan, magkaibigan na kami. Yung tatay niya, kaibigan ko. Yung mga kapatid niya, kaibigan ko lahat. I'm a very close, good, and avid fan of the D family. But he is not doing what he is supposed to do. So, during the recess po, pag-uusapan ninyo any moves to install a new speaker? Hindi. Sa House yun, 40 lang kami. Paano kami mag-install ng speaker? Hindi. Kung majority pa kami or minority na lang kami. So, bibitaw nga po kayo sa support niya kay Speaker? Hindi. Magbibitaw kami sa trabaho namin. Diba? I will no longer be Deputy Speaker, they will no longer be Chairman of their committees. Pag-uusapan namin, di ba? So, unless kasi kung wala rin kami naman nagagawang matino, okay, dahil hindi namin alam ang direksyon at walang mga paglilinaw na ginagawa dito sa mga problemang hinaharap namin sa aming mga distrito, di bakit pa kami nandyan? Sorry sir, for clarification lang. Is it accurate to say that the NUP is considering to move to the minority? Yes. Thank you sir. And then you also said hindi kayo satisfied sa leadership ni Speaker Boji. In the actions or inaction of the leadership. You're not satisfied as a lahat ng NUP na. Hindi personal ito hindi personal ito. Yung tatay ni Chairman Swansing used to be NUP. Okay? Si Boji is a close family friend, you know. Matagal ko nang kaibigan yung buong mga D family. So this is not personal.
But I'm speaking in behalf of our members who are feeling abandoned, no? And all the other congressmen who are feeling abandoned. And for NUP, our position is, if we will continue to be abandoned, then what are we doing here? Alright, so alam niyo po mga kabaitan, itong mga pangyayari ho ngayon, no, talagang kapalaran ho ito ni Inday Sara Duterte. Dahil una ho kasi, itinadhana na sana ho itong susunod na magiging Pangulo. Kaso nga lang, nagkaroon ho ng miscommunication, nagkalabuan ho sila ni Tatay Digong, kaya medyo yung pride ho nila sa isa't isa, umiiral ho. Kaya napagbigyan ho itong si Bobo M. Ang ginawa ho nila, dahil nga po hindi natutulog ang Diyos, ika nga ni Gary Valenciano mga kabalitaan, ay tila bagang nagtitake advantage no, itong si Bobo M. Dahil po, alam niya yung kanyang mga kasamahan sa Kongreso, nababasa niya na ho kung sino yung mga buhaya dyan na madali lang mabigyan ng pera. Ngayon, gumawa ho sila ng paraan para maisakatuparan itong impeachment ni Inday Sara Duterte. So, in which hindi ho papayag si Lord na gagawin ho yan sa isang leader na itinadhana niya na, tapos merong mga demonyo na mga kongresista na nagbabalak kong pabagsakin ang mga Duterte dahil lamang ho sa isang kanilang kamahalan dyan na si Tambuaya para isunod na magiging presidente, ay hindi ho talaga ito papayagan ho ng panahon. Kaya ang nangyari ho, ipinagpatuloy ho nila yung impeachment nung unang first round pa lang, ngayon second round na ho ito, ipinagpatuloy pa rin ho nila. Anyari ho ngayon mga kabaitaan, kung masusundan nyo po ang sitwasyon, parang hindi ho talaga, kumbaga, will shielded ho talaga itong si Inday Sara Duterte. Naandyan ho talaga yung Holy Spirit na iginaid ho talaga siya na siya ay protektohan para hindi ho manalo magwagi itong mga masasamang elementong kalaban ni Sara Duterte. Ano nangyari ho ngayon? Ito na, nagkawatak-watak na ho sila mga kabalitaan. Nagtuturoan na, nagsisisihan na mga kabalitaan. Ito, basa ko lang po ito sa NUP. Dahil ramdam ho nila na kahit anong pilit hong i-impeach na si Sara Duterte, nababasa na rin ho nila na hindi ho sila magtatagumpay ho dito. Umaalibay na lang ho itong NUP. Although may reason naman ho itong si Congressman Puno na dahil nga sa leadership na napakahina ho itong si Buji D, dahil nga po ay parang naging speaker na rin po dyan si Sandro Charis Marcos mga kabaitaan, dahil sa kanya ho nang galing ang mga desisyon. Para bagang walang boses ho si D dito mga kabalitaan. Kaya humina ho ngayon yung kanilang pagkakaisa dyan sa Kamara. Kaya mga kabaitaan, tuloy lamang po ang laban, magkaisa ho tayo, at of course huwag ho natin kalimutan na ipanalangin ho natin araw-araw si VP Sara Duterte na bigyan ho siya ng lakas na loob at pananalig sa Diyos, iwala sa sarili na ipagpatuloy yung kanyang nasimulang landas patungo ho sa magandang kinabukasan ng ating bayan, at dapat ibalik na rin ho ang tapang at malasakit mga kabalitaan. Kung nagustuhan nyo po ang ating video presentation ngayon, huwag kalimutan, subscribe na ho kayo at pindutin ang notification bell. Sa Facebook naman po, follow, like, and share. At kita-kits tayo sa ating pagbabalik. Maraming salamat. To God be the glory. Mawa. Chip, chip. Mwah. Peace out.